Bago tayo makinig ng mensahe, tayo muna ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo. Maraming salamat kay Kristo na nagpalaya sa amin mula sa sumpa, kamatayan, at impyerno. Maraming salamat sa kaharian ng Diyos na nararanasan namin hanggang ngayon. Sa pagpuspos ng banal na Espiritu na nagbibigay kapangyarihan upang gawin ang misyon ng pag-eebanghelyo sa buong daigdig. Sa oras na ito, puspusan mo ng banal na Espiritu ang bawat remnants na makikinig ng mensahe. Sa oras na ito, wasakin mo ang 12 problema at bartisan ni Satanas. Maitayo nawa ang bartisan ng Diyos sa bawat isa. Maranasan nawa namin ang paggabay, pagkilos at pagsama ng 3 persona. Sa pangalan ng Jesus, kami nananalangin. Amen. Ang pamagat ng mensahe sa araw na ito ay ang himala ng paglabas. Sa Exodus 12:1-14. Ika-4 na litura sa buwan ng Abril, taong 2024. Ang mga remnants ay tinawag ng Diyos bilang isang ganap na bartisa ng fields. Kahit saan sila mapunta at kahit ano ang kanilang ginagawa, sila ay nagtatagumpay. Ang pagtanggap ng sagot ay hindi ganap na layunin ng Diyos, kundi hanapin ang plano ng Diyos sa bawat sagot na nakukuha. Kaya, sila ay remnants na nagtatamasa ng tunay na kapangyarihan sa pamamagitan ng mga salita. Na kahit saan ay kaya mong maging matagumpay sa loob ng salita ng Diyos. Kaya mong manalangin na mapasayo ang kaharian ng Diyos at matanggap ang pagpuspos ng banal na Espiritu. Intelektual na kapangyarihan para maunawaan ang salita ng Diyos. Pisikal na kapangyarihan para makapagbahagi ng salita ng Diyos at magligtas ng tao. Pinansyal na kapangyarihan para sa simbahan, misyon at pag-eebanghelyo. Lakas para magpuri at magpasalamat sa Diyos. Ang mga remnants ay ang spiritual summit na nagtatamasa ng 5 kapangyarihan. Ang mga remnants ay nagtatamasa ng 5 kapangyarihan sa pamamagitan ng malalim na paghinga. Ipinadala ng Diyos ang unang salot sa Ehipto. Ginawa niyang dugo ang tubig, ilog, bundok. Maraming isda ang namatay, lumaho ang ilog, at hindi na mainom ng mga Egyptyo ang tubig nito. Ikatlong salot. Ginawang lukmit ng Diyos ang lahat ng alikabok sa buong Ehipto. Ito ay labis na nagpahirap sa mga tao at mga hayop. Ika-4 na salot. Nagpadala ang Diyos ng mga langaw. Dumagsa ang makapal na langaw sa buong palasyo ng Faraon, mga tauhan at mga kababayan nito. Napuno din ang mga bahay ng mga tauhan, pati ang lupang kanilang nilalakaran. Ngunit, iniligtas ng Diyos ang lupain ng Goshen, ang tirahan ng mga Israel. Kalimang salot. Ang pagkamatay ng mga hayop. Pinarusahan ng Diyos ng kakilakilabot na salot ng mga hayop sa Ehipto. Namatay ang lahat ng hayop ng mga Egyptyo, ngunit isa man lang hayop ng mga Israelita ay walang namatay. Ika-6 na salot.
ang mga pigsa. Kumuha sila Moises at Aaron ng abo sa tugon at ininabis ni Moises ang apoy paitaas. At pinagdad na ng mga pigsang nagnanak na ang mga tao at hayop sa buong Egypto. Kapitong salot. Ang malakas na ulan ng Yulyo. Tinaas ni Moises ang kanyang tungkol, bumuhit ang kidlat, lumagundong ang kulog, at umulan ng malalaking sipak ng yelo, at bumagsak ito sa buong Egypto. Namatay ang lahat ng mga hindi nakasilong, maging tao man o hayop. Pangalawang salot. Ang mga balang. Maghapot magdamag na pinatindig ni Yahweh ang hangin mula sa silangan. Kinaumagahan, taglay ng hangin ang makapal na balang at lumagsa ito sa buong Egypto. Nangitim ang lupa dahil sa dami ng mga balang at inubos ito ang mga halaman at bunga ng kahoy na hindi nasira mula sa pag-ulan ng mga malalaking tipak ng yelo. Walang halaman o punong kahoy ang naiwang may dahon sa buong lupain. Ikasyam na salot. Ang kadiliman sa Egypto. Tinaas ni Moises ang kanyang kamay paitaas, at nabalik ng dilim ang buong Egypto. Nagdilim ang buong lupain ng Egypto sa loob ng 3 araw. Hindi magkakitaan ang mga tao sa buong Egypto, kaya't walang taong umalis mula sa kanilang kinaroroonan. Madilim na madilim sa buong Egypto, maliban sa tirahan ng mga Israelita. Ikasampung salot, ang pagkamatay ng mga pangalan. Sinabi ni Moises sa Faraon, ito ang pinapasabi ni Yahweh. Pagdating ng hating gabi, maglalakad ako sa buong Egypto at mamamatay ang lahat ng mga panganay na lalaki mula sa magmamana ng trono ng Faraon. Ano ang dahilan ng pagpapalaya sa mga Israelita noong Paskwa? Sinabi ni Yahweh kina Moises at Aaron, mula ngayon, ang buwang ito na siyang magiging unang buwan ng taon para sa inyo. Nais ni Yahweh na ipagdiriwang ninyo ang pista ni Yahweh. Sa pamamagitan nito'y maaalala ninyo kung ano ang kanyang ginawa. Sinabi ni Yahweh na kapag itinanong ng inyong mga anak kung bakit ninyo ginagawa ito, sabihin ninyo, ito'y pag-alala sa Paskwa ni Yahweh. Nang lampasan niya ang mga bahay ng mga Israelita at patayin ang mga Egyptyo. Walang ibang pangalan kung saan tayo maliligtas kundi sa pangalan ni Jesucristo. Para sa konklusyon, paano ka magiging spiritual summit? Una, panghawakan mo ang tamang tipan sa pamamagitan ng pagsamba. Sa umaga, ikaw ay manalangin, hawak-hawak ang salita ng Diyos. Sa araw naman, i-enjoy mo ang pagsama ng 3 persona sa lahat ng field na pupuntahan mo, sa eskwelahan man o sa iyong tahanan. At pagdating ng gabi, bago matulog, ikaw ay manalangin ng may pagpapasalamat at kumpirmahin mo ang sagot sa buong araw. Kaya ikaw ay tinawag ng Diyos para maging spiritual summit na magtatamasa ng 5 kapangyarihan sa pamamagitan ng panalangin ng 3 courtyards. Kaya ipanalangin mo ng 3 courtyards ay maitayo sa iyong simbahan. Mabuksan ang courtyard para sa mga hintil. Ito ay magiging daan
para mabuksan ang pag-eebanghelyo sa 237 nations, 5,000 tribes, at multi-ethnic groups. Courtyard para sa panalangin. Ito ay magiging bukas para sa lahat ng tao para matanggap ang kagalingan, magkaroon ng kapayapaan. At courtyard para sa mga bata, upang sila ay maligtas at mabuhay sa loob ng salita ng Diyos. Kaya, pinagpapala ko kayo na maging ganap na bartisan sa inyong mga tahanan, sa inyong mga simbahan, at sa inyong mga field. Tayo ay manalangin sa pagtatapos. Panginoon, maraming salamat sa mensahe na naipahayag ngayong araw. Maraming salamat dahil ginawa mo kaming bartisan ng Diyos para wasakin ang bartisan ng 12 problema na ginagamit ni Satanas hanggang ngayon. Nawa pagpalain mo ang bawat remnants na maging isang ganap na bartisan na sisira sa bartisan ng Diyos-Diyosan at bartisan ni Satanas. Nawa lagi kaming humawak sa salita ng Diyos at magkaroon ng panalangin. Nawa lagi mo kaming puspusan ng banal na Espiritu sa lahat ng field na pupuntahan namin. Nawa sa lahat ng aming pinupuntahan ay mawasak ang bartisan ni Satanas. Sa pangalan ni Jesus kami nananalangin. Amen. Hanggang sa panganay na anak ng isang hamak na aliping babae na tagapagiliw ng tito, pati mga panganay na hayop. Walang maririnig sa buong Ehipto, kundi ang panaghoy na hindi pa naririnig at hindi na maririnig kailanman.